Matalinhaga itong nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 5, or totoo ba talaga ang nakasulat? Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 5 And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ang nakasulat ina ng mga prostitute, so, hinahanap ko sa internet kung totoo ang nakasulat na lugar Babylon the Great. Ang sagot sa internet, totoo yan, kapwa pinatutunayan ito ng kasaysayan at ng Biblia. Paulit-ulit na tinatawag ng kasulatan ng Babylonia na tiwali, masama, at may masamaang moralidad. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginagamit ng Biblia ang Babylonia bilang pangunahing simbolo ng bawat sistemang makamundo na nagmamataas laban sa Diyos, nagpapasama sa mga tao, at nangingibabaw sa pamamagitan ng di matuwid na kapangyarihan. Totoo pala ang kasaysayan ng nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 5. Itutuloy natin sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus, and when I saw her, I wondered with great admiration. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ang nakasulat babae, babae na lasing sa dugo, matindi itong babae ang ininom niya na dugo ay sa mga mabait na tao. Itutuloy natin sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 7 And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and 10 horns. At sinabi sa akin ng anghel, Bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae, at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Malalaman ito kung sasabihin sa anghel kung anong hiwaga sa babae. Ang babae pala nakasakay sa hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Ang tutuklasin muna natin ang hiwaga sa babae, sa susunod na yan ang hayop na sinasakyan sa babae na may 7 ulo at 10 sungay. Tatalon tayo sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 18 kasi ang Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 8 hanggang 17 ay para sa hayop na sinasakyan ng babae. Ang Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ang sabi ng anghel, ang babae daw ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa, ang babae daw ay ang great city na ang namamahala ay king. Therefore, hindi ito presidente ang namamahala. Hinanap ko agad sa internet kung anong bansa ngayon ang makapangyarihan na ang nagpalakad ay king, pero inuna ko muna ang Babylonia kasi ito ang nabanggit na lugar sa Apokalipsis Kapitulo 17 versikulo 5. Ang sagot sa internet, Babylon, the ancient city was destroyed centuries ago. It has no government or throne over kings in present day. Literal Babylon, Iraq is not ruling over kings today. Ancient Babylon itself is uninhabited ruins. It has no king or independent government of its own today. It falls under the rule of the Republic of Iraq. Iraq is a federal parliamentary republic under president and prime minister. Hinanap ko ibang lugar sa internet like isa, Vatican City, Rome, Italy. Vatican City is a great and unique spiritual center, a democratic republic, no emperor, no throne ruling over kings. Vatican City, the tiny independent state inside Rome is led by Pope. Dalawa, New York City is one of the world's greatest and most influential cities. The US under a president, no king in the US remains the top superpower overall. Tatlo, London, England. UK The city of London is the world's most influential financial capital, ruled under a king, no president. London have economic power, global influence and spiritual, religious standing. The Church of England is separate from Roman Catholic Church, ruled by the Crown, and rooted in London's power. Apat, Beijing, China is a socialist republic. There is no king, the head of state is the president, and the head of government is the premier. Both cities are under the national government led by the president. China is its closest rival of US and strong in industry and scale. 5. Moscow, Russia is widely counted as a great city. Moscow is definitely a great and powerful city, but not reigns over king. So, Moscow is fully under presidential rule, no royal throne or king. Ang personal na sagot ko ay London.